Magandang hapon po, kamusta po tayong lahat? Ang bilis po ng araw, tapos na po agad yung Believers Camp po natin. Marami po tayong natutunan sa mga services, sa even sa praise and worship. Kinakausap tayo ng Panginoon sa divided seminar, maging sa mga kapatiran natin na nakakasalamuhan natin itong camping. Amen po. At yung mga nakuha natin nitong camp ay malaking bagay na magagamit natin sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Binigyan din niya po sa atin ni Pastor Boy itong camping ay yung bilin. Ibig sabihin ng bilin, nasa sayo, nasa sa akin, kung susundin ko ito o hindi. At may tatlong bagay po siyang binanggit nitong camping na kung tayo po ay magiging masunurin sa bilin ng Diyos, sa instruction ng Diyos, mabilis po natin makukuha yung pinagpipray po natin. At kapag alam natin na ito ay kalooban ng Diyos, yes and amen ang sagot ng Panginoon. So number 1, ikaw dapat ang umalam kung kalooban ng Diyos. So sa ano pong paraan, kailangan mag-research ka sa Bible, mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po, magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Dapat alam mo kung kalooban ng Diyos. Halimbawa po, yung mga major decisions, pagtatayo ng negosyo, pag-abroad, pag-aaral, kung saan ka mag-aaral, yung kurso, even yung pag-aasawa, dapat alam po natin kung ito po ay kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. Kaya nga tayo may mga prayer and fasting para lalong maging sensitive po tayo kung ano po yung pinapasabi sa atin ng Panginoon. Amen po. So, sabi niya ganun dito, ang kasagutan sa prayer mo ay depende sa relasyon nyo ng Diyos. Katulad po nito yung sa alibughang anak na mabilis lang siya lumapit dun sa tatay niya. Mabilis niya lang kunin yung para sa kanya. Kasi alam niya na ibibigay sa kanya ng tatay niya yung para sa kanya. Amen po. Ibibigay ng Diyos. So, pangalawa, kapag kumbinsido ka na. Naalala ko nga po yung sinabi ni Pastor Boy, kapag na-brainwash ka na. Ibig sabihin nun, kapag na-brainwash ka na ng salita ng Diyos, hindi ka na, kahit ano pang negative na marinig mo, hindi, sinabi ng Diyos eh. Ito yung sinasabi ng Lord sa kanyang mga salita. Na kung ako ay magiging masunurin lang, if I'm willing and obedient, I will eat the best of the land. Amen po. Sabi niya dito, dun ka lang magpipray ng pasasalamat kapag nakapag-research ka na. Yung gratitude ng pagpapasalamat sa Panginoon na Lord, pinupuri kita, sinasamba kita, salamat Panginoon. Amen po, Lord, salamat sa kagalingan, salamat sa masaganang buhay, salamat sa pabor mo, Panginoon. Ibig sabihin nun, kumbinsido ka na. Amen po. So, pangatlo, if doubt persists, be ready to use promises. Be ready to use promises. Kapag dumarating ang doubt o pag-aalinlangan, maging ready tayo na gamitin ang pangako ng Panginoon. Kaya nga kapag may doubt, pag-aalinlangan sa mga pinagpipray natin, it's time na i-review po natin ng salita ng Diyos. Amen po. Ano man ang bilin ng Diyos, gawin mo lang at darating ang himala. Isa rin po ito sa nabanggit sa atin ni Pastor Ninyo, nitong camping. Bigyan natin ng pansin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ikaw talaga mag-effort. Ako talaga yung magbibigay ng effort para malaman ang kalooban ng Diyos. Amen po. Pag sinunod mo ang utos, makukuha mo ang kahangahangang milagro o yung himala sa buhay mo. Ikaw mismo ang makakasaksi, ikaw mismo ang makaka-witness kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo, even dun sa family mo. Amen. Pag nalaman mo ang bilin, darating ang himala. Pag nalaman mo ang bilin, darating ang himala. Kailangan ko lang
malaman yung bilin, at kapag nalaman mo ang bilin, kailangan sumunod din po tayo. At may gusto po akong ibahagi po sa inyo nitong nagdaang camping. Ayun nga po, sa 9 years po ng pagsaserve ko sa Panginoon, isang pinagpipray ko po ay syempre yung family po natin. Yan yung family ko po, na makasama ko po sila nagsiserve sa Panginoon. July camp, naisama ko po siya, pero pahabol lang po talaga yun. Nung time nga po noon, marami pang hadlang. Yan, one day, parang one day lang yun na nag-camp siya mula umaga hanggang gabi. Then sabi niya ganun na nabitin nga daw po siya. Ngayon nag-camping siya nitong Semrig Camp at sobrang tungtawa ako. Kasi syempre lahat po tayo nag-aasam na makasama natin yung family natin na nagsiserve sa Panginoon. At nung time po na yun, nung nagkukwentuhan po kami ng kuya ko, sabi niya, ganun dami sa akin nangyari ng camp. Kilala ko po yung kuya ko, kilala po namin yung kuya namin. Napakaseryosong tao. Lahat takot sa kanya. Ako lang po yung halos talaga na malakas ang loob na kumakausap sa kanya kasi para ma-win. At paikling ko po yung kwento itong camping, binigyan niya ng pansin yung sa water baptism, kasi pangatlong beses niya na po yung water baptism, kasi dati na nga rin po kaming Christian, na-stop lang gawa nung namatay po yung father po namin 2008. At ngayon po, sabi niya gano'n, kakaiba yung water baptism dito sa Rema. Kasi nung nasa pila pa lang, parang ako nakakaramdam ng takot. Kasi nilalabig yung buong katawan ko. Hindi ko ma-explain. Nakikita ko yung mga ibang kabataan, excited sila, tuwang-tuwa sila. Pero ako, bakit ganito? Bakit nakakaramdam ako ng takot? Nung siya na daw po yung tinawag, ganyan, nakakaramdam pa rin daw po siya ng takot. At naglalakad daw po siya dun sa pool. Yan, pagbaba niya dun sa pool, nung pinag-pray na po siya at nilubog sa tubig, sabi niya ganun, parang ang lalim-lalim ng pinanggalingan ko. Parang ang lalim ng pinaglubugan ko. Nung pag-angat po sa kanya sa tubig, may something na natanggal daw po sa kanya. Kaya nga, sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Yes, sabihin na natin, nagsisimba na po siya, nakakasama po siya sa church, pero may mga bagay pa kasi na kailangan talikuran, iwanan, para makapaglingkod tayo sa Panginoon. At nung akit na po siya sa pool, na iba po yung pakiramdam niya, yung takot, napalitan ng naiyak daw po siya. Gumaan yung pakiramdam niya. At alam niya na may natanggal po sa kanya. Ito po yung nangyari po sa kuya po namin. At nung nagkakwento siya, sabi niya gano'n, hindi ko nagagawin yung ginagawa ko noon. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen po. So, nung kahapon nga po ay birthday niya, may binigay po sa kanya ng sapatos. Tinawag niya po ako, sabi niya gano'n, Trix, may bago na akong sapatos, may pangsimba na ako. Sabi ko po gano'n, wow, ganda. Ganyan. Hindi ko po ina-expect na sasabihin niya yun, kasi nga, tagal ko rin po siyang nililigawan na magsimba sa church po natin. Sobrang tagal, 9 years po yun. Ngayon po, ang laki ng nabago po sa kanya ditong camping. Iti-testimony niya na lang po sa Sunday sa church po natin. At yun nga po, sa akin din po personal, sobrang na-bless din po ako kasi nung Sunday, sabi ko po gano'n,
na nagbibigay sa akin ng 1,000. Diba, babanggit nga po ni Pastor Boy, yung kay Kenneth Hagin, may magbibigay sa akin ng $10,000. May magbibigay sa akin ng $10,000. Sa akin naman po, may magbibigay sa akin ng 1,000. Hindi nga lang dollar. Peso. Sabi ko nga, Lord, may magbibigay sa akin ng 1,000 peso. May magbibigay sa akin ng 1,000. Wala po nakakaalam, wala nakakarinig, kundi ako lang at ang Lord. Nung after lunch po, may lumapit po sa akin kabataan. Sabi niya gano'n, may Gcash number ka ba? Sabi ko, meron. Then, sabi niya gano'n, inabot niya yung cellphone niya, type mo yung Gcash number mo. So, tinype ko po, after po na nagpa-processing. At pinakita niya sa akin yung amount. Ang sabi niya gano'n. Ang sabi ko po gano'n sa kanya, para kanino yan? Para saan? Para sa iyo yan, Tuwan-tuwa po siya. Tuwa din ako. Sabi ko, salamat. Pagpalain ka ng Panginoon. Nag-loading po ako doon. Nung nakaupo na akong ganyan, sabi ko, kanina umaga, nagsasabi ako na may magbibigay sa akin ng 1,000. May magbibigay sa akin ng 1,000. Sabi ko, Lord, salamat. Purihin ka, Panginoon. Kaya ano po bang point nito? Kailangan lang natin maging masunurin, maging clear sa atin, maging malinaw sa atin kung ano yung binibiling sa atin ng Panginoon. Amen po. Yung verse nga po natin ng camp, last ko po dito, sa Joshua 1:8. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na iyon, dilidilihin mo iyon araw-gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ito yung time ng giginhawa tayo at magtatagumpay. Nasa sayo lang, nasa sa akin lang, kung susunod tayo. Maging masundo rin tayo sa bilin ng Diyos sa bawat isa sa atin. God bless po. Sige po, minsan pa tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito dahil may pinangako ka sa amin. Kung kami ay mag-aaral ng iyong mga salita, makukuha namin yung specific na mensahe mo sa atin. Kami ay giginhawa at magtatagumpay dahil ito ang kalooban para sa atin. Salamat o Diyos, ina-appreciate ka namin sa nagdaan naming Believers Camp 2024. Inap ito, Panginoon, para kami ay makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po ulit sa bawat isa. Ingat po tayong lahat.